Kapag wasak ang simula, sigurado bang wasak din ang ending? Kung hindi mo kilala si Joseph, ayos lang. Hindi ito pang Sunday school exam. Isipin mo siya bilang isang ordinaryong tao na napunta sa sobrang extraordinary na gulo. Bata pa lang, sablay na ang pamilya. May favoritism, may inggitan, may galit na piniling itago kaysa ayusin. Yung klase ng bahay na kompleto sa tao pero kulang sa usapan. Si Joseph ang paborito ng tatay. Hindi niya hiningi pero siya ang napuruhan. Hanggang isang araw, ginawa ng mga kapatid niya ang hindi mo iisiping kayang gawin ng pamilya. Tinapon siya sa balon at ibinenta bilang alipin. Hindi kaaway, hindi estranghero, kapatid. Kung ikaw yun, malamang ang tanong mo hindi na nasaan ang Diyos, kundi may Diyos pa ba? At mahalagang dapat linawin, hindi nagsimula ang kwento ni Joseph sa paniniwala, kundi sa pagkawala. Nawalan siya ng pamilya, pangalan at direksyon sa iisang araw. Kaya kung curious ka o tahimik lang na nagdududa, welcome ka dito. Kasi walang shortcut ang kwentong to. Walang instant lesson. Walang everything happens for a reason na pang sticker. Dinala si Joseph sa Egypt. Ibang lugar, ibang kultura, ibang wika. Alipin, walang control, walang choice. Pero imbis na tuluyang masira, may kakaibang nangyari sa kanya. Hindi siya naging masama kahit ginawan siya ng masama. Hindi siya naging pabaya kahit walang nakakakita. At hindi siya naging bitter kahit may karapatan sana siya. At ito ang unang tahimik na twist. Ang kwento ni Joseph ay hindi tungkol sa pag-angat, kundi sa paghubog. Habang iniisip natin na ang goal ay makalabas agad sa hirap, ang mas iniintindi pala ng Diyos ay kung sino tayo habang nandun pa tayo. Sa bahay ng amo ni Joseph, naging mapagkakatiwalaan siya. Hindi perpekto, pero totoo. Tapos, biglang may panibagong pagbagsak. Napagbintangan, nakulong at nakalimutan siya. Kung may puntong pwedeng bumigay, yun na yun. Kasi ibang klaseng sakit ang ginagawa mo ang tama pero mali pa rin ang resulta. Hindi lang pain ang mahirap, yung delay. Yung paghihintay na walang update, walang progress bar, walang explanation. At dito pumapasok ang mas mahirap tanggapin. Hindi minadali ng Diyos ang paglabas ni Joseph sa kulungan. Hindi siya nagmadaling ayusin ang circumstances. Inayos niya muna ang tao. Tahimik lang ang proseso. Walang audience, walang palakpakan. Pero yung karakter na hinubog sa dilim, siya rin kakailanganin sa liwanag. Then comes the surprise. Isang araw, hinugod si Joseph mula sa kulungan at iniligay sa posisyon ng kapangyarihan. Hindi dahil nagplano siya ng comeback, kundi dahil handa na siyang humawak ng responsibilidad. Yung natutunan niyang integridad bilang alipin at bilanggo, yun mismo ang naging puhunan niya bilang leader. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Dumating ang matinding tagutom at ang taong may kakayahang magligtas ng buhay, si Joseph. Yung itinapon, yung nakalimutan, yung sinira. At dumating ang mga kapatid niya, humihingi ng tulong. Pero hindi nila alam na si Joseph yun. At sa eksenang yun, pwede sanang paghihiganti. Pero pinili niya ang awa. Hindi niya dinidinay ang sakit. Pero hindi rin niya hinahayaang ang sakit ang magsulat ng ending. Sinabi niya, ang masama na balak ninyo, ginamit ng Diyos para sa ikabubuti, para iligtas ang marami. Sandali. Hindi nito sinasabing okay ang betrayal. Hindi nito binubura ang trauma. Ang sinasabi nito, may kakayahan ang Diyos na gumawa ng mabuti kahit mula sa masama. Kahit hindi siya ang may gawa ng masama. Para sa mga Kristiyano, ang kwento ni Joseph ay parang salamin na may refleksyon ng mas malaking kwento. Isang inosenteng ipinagkanulo, nagdusa, at itinaas hindi para magiganti, kundi para magligtas. Si Jesus. Pero kahit hindi ka pa naniniwala doon, ito ang hindi mo maikakaila. May mga kwento talagang mas malaki kaysa isang lifetime. Kasi kahit nailigtas ni Joseph ang pamilya niya, ang lahi nila kalaunan ay naging alipin sa Egypt. Parang, akala ko okay na, hindi pa pala. Pero may darating pang rescue. May Moises, may kalayaan, may bagong simula. Kaya kung nasan ka man ngayon, balon, kulungan, waiting season, o yung panahong parang walang nangyayari, baka hindi ka iniwan. Baka hinuhubog ka. At ito ang tanong na hindi kailangang sagutin agad pero worth pag-isipan. Sa pinagdadaanan mo ngayon,
Ano sa tingin mo ang inuhubog sa iyo ni Lord na maging ikaw? At kung totoo na may Diyos na marunong magsulat ng redemption, handa ka bang manatili sa kwento kahit hindi mo pa nakikita ang ending? Hindi siya maingay, pero kumikilos siya.